At magandang umaga po sa ating mga kapamilya ngayong umaga. Kumusta po kayo? Mabuti po. Mabuti. Naku, mamaya dapat ihanda na ninyo yung mga tanong nyo kay Doc, ha? Ay, naku, papalad po tayo dahil kasama po natin ang ating mga audience mula sa San Miguel Subdivision Homeowners Association sa Tandang Sora, Quezon City. Welcome po kayo dito sa Salamat, Doc. At ngayong umaga po, kasama rin po natin si Dr. Carmencita Padilla, isang geneticist, professor at chairperson ng Department of Pediatrics at director ng Newborn Screening Reference Center ng National Institute of Health sa University of the Philippines, Manila. Thank you very much for joining us, Doc Phil at home po. Kumusta po kayo? Mabuti naman. Ay nako, Doc, medyo komplikado po ating talakayan ngayong umaga, no? Medyo komplikado para sa mga, well, kami. Kasi hindi ito ubo, hindi ito sipon, isa itong rare disease. Yes. Phenylketonuria, ano po ito, Doc? Siguro para sa ating mga nakikinig, ang dapat yun lang malaman ay ito'y isang sakit kung saan ang katawan nga, sabi nga dun sa video kanina, hindi kaya ng katawan i-break down yung isang amino acid. Ang amino acid kasi ano yan building blocks natin sa katawan yan importante yon para sa katawan. So, merong isang sangkap na hindi niya kayang i-break down. Dahil hindi niya kaya i-break down, nagiging lason sa katawan. Bakit yung nagkakaroon ng ganitong sakit? Alam mo, pagkapanganak pa lang nandiyan na yan genetic to. Ang ibig sabihin nun, ang magulang, pareho silang karga nila yung gene para sa phenylketonuria at nung pinanganak ang bata, meron na talagang problema ang bata. Sa simula't simula pa lamang. Simula't simula pa lamang. Paano po malalaman kung ang bata, ang sanggol ay may phenylketonuria? Ngayon, nakukuha na natin yan dahil meron tayong newborn screening. Sa newborn screening kasi, pagkakuha natin ng dugo, linalagay nga sa papel, sa isang filter card, tinetest yon. Nakukuha natin kagad ang resulta within the week at pwede na natin palitan ang gatas ng bata pag naging positibo yon. So, ibig sabihin ba, Doc, bawal ang breastfeeding kay baby? Ay, hindi bawal ang breastfeeding. Dahil ang katawan, kailangan pa rin niya ng regular na protina. Kaya lang, sukat na sukat. Pag sinabi ko sukat na sukat, ang isang bagong panganak, kailangan ng, di ba, ang bata, mga 2 to 3 ounces ng gatas ng ina o kaya full breastfeeding. Kapag ikaw may phenylketonuria, ang mangyayari nito ay kailangan lang ng 1 gram per kilo per day. Total lang talaga yun ng 8 ounces ng breast milk in a day. Kulang yun talaga sa isang bata. So, sinasabi niyo kailangan sukat. Kapag ba ganyang meron hong PKU o phenylketonuria, meron ho bang mga bawal kainin? Well, hindi bawal pero sukat pa rin ang protina. Ang ibig sabihin nun, kung pakakainin ko siya ng protina, sukat ko kung ilang gramo ng protina ang binigay ko. At sabi niyo nga ho, sanggol pa lamang ay meron na hong sakit yung mga baby. Kung hindi ho newborn screen, meron bang manifestation na makikita? Ay, ang sa phenylketonuria, pag 3 weeks, hindi mo naagapan, nagsiset in na yung mental retardation. Kasi nagiging lason to sa katawan, yung kanyang brain hindi na magde-develop. Kaya ang isang effect nito ay mental retardation. So, 3 weeks? Ang ating parang pinaka-critical. So, ang gusto natin talaga, within the first week, gusto na natin talaga palitan ng pagkain. Pwede mag-breastfeed, kaya lang susukatin natin ang kanyang breast milk. So, ang sinasabi natin, pag nakita natin si baby, mukha siyang normal? Ay, normal na normal. Cute nga sila And then, after 3 weeks, nagsaset in na, meron bang physically may makikita ba? Wala May maamoy, anything? Well, meron. Pero kung hindi ka sanay sa amoy, hindi mo mahuhuli. Kaya nga dito, critical ang newborn screening dahil sa unang linggo pa lang, malalaman mo ng positibo siya, mapapalitan mo na ang kanyang gatas. Ito, yung newborn screening na for PKU, meron na ho ginagawa na yan ngayon dito sa atin? Since 1996. So, sa Pilipinas, meron tayong 15 pasyente na merong PKU. Ngayon naman ho, ano naman ho yung proseso? Bakit daw hindi kayang iproseso ng katawan yung protina? Yun na ang nasa genes. Oo. Ang sinasabi nun talagang, kumbaga sa diabetes, di ba? May problema talaga sa loob. Okay. Ito, ang pangalan lang ng kanyang kondisyon, phenylketonuria. Lahat kasi nasa genes natin So pagkapanganak talaga, may diferensya na talaga ang ating gene sa katawan at sinasabi ng gene na yon, hindi mo kaya ng sobrang protina kasi nagiging lason sa katawan mo. Ano naman ho yung role ng yung hydroxylase. Yun ang enzyme kasi pag lahat tayo meron ito. Ang gagawin nito, siya ang magbe-breakdown nitong
nitong phenylalanine para hindi maging toxic sa katawan. Yun ang nawawala sa katawan. Itong importanteng sinasabi. Yung enzyme. Yung So may kulang. So dapat kasi tayo dapat sukat na sukat, tama lang ang sangkap natin lahat. So kung magkaroon ho ako ng sakit na PKU, ano mangyayari bukod sa mental retardation? Actually, pwede kang maging normal. Yun ang aking gustong maparating sa mga nakikinig natin na kapag siya ay nagawa ng newborn screening at naagapan natin at sukat ang kanyang protina, pwede siya maging kamukha natin dalawa. As a matter of fact, sa ibang bansa, they are normal adults. Nag-aasawa sila at nagkakaanak din sila at nagkakapamilya. Pero magiging carrier din ba sila? Well, yung affected ka na. Kapag nakapag-asawa ka ng isang carrier, magkakaroon ka din ng, meron kang isang anak na magkakaroon ka ng anak na affected. Pero pag yung mapapangasawa mo, hindi siya carrier at all, walang problema sa mga anak. Dok, gaano kadami ba ngayon ang may ganitong klaseng sakit? Sa PKU, 15. Konting-konti. Well, konti lang siya. Kaya lang maski pa konti, alam mo, mahalaga kasi isang buhay. Oo. So, hindi mo talaga masusukat na sasabihin mo, dahil konti lang sila. Kaya Pero, yung na-address ba dahil konti sila or napapabayaan dahil konti nga lang sila? Well, maswerte tayo dahil meron tayong partner. Dito pumapasok. Ang Me Johnson ay nagdo-donate ng libreng gatas. Nagdo-donate sila ng gatas para sa mga pasyenteng may PKU. Mahal kasi ang isang latang gatas. No? Unfortunately, mahal siya. Ngayon, 4,000 isang lata. Wala talaga nakaka-afford nun. So, maswerte tayo dahil meron tayong nagbibigay ng gatas at kinocommit nila na sa bawat pasyenteng ipanganak, susuplayan nila ng gatas na kailangan. Pero ang good news nga, as you said, pwedeng maging normal as long as maagapan po agad. So, importante po itong newborn screening. Yes. Ngayon naman po, may ilang miyembro po tayo dito sa studio audience na magtatanong po kay Doktora. Una po ay si Estelita Mapili. Good morning po. Good morning po, Doktora. May tatanong lang po ako, Dok. Paano po malaman ang isang bata na may sakit na PKU? Kung ang bata po ay bagong panganak, dapat ho nakuha na yan sa newborn screening. Kaya dapat lahat ng bagong panganak nagagawa ng newborn screening. So, makukuha ho natin ang sagot ang kanyang sakit maski pa ho walang simptomas. Pero kung sabihin natin hindi nagawa ng newborn screening, kasi ngayon po sa Pilipinas, 30% pa lang ng bagong panganak ang nagagawa ng newborn screening, siya po yung papasok sa magiging retarded. Ang mangyayari po noon, pagdating ng mga isang buwan, mapapansin ng magulang na may kakaibang amoy ang bata o kaya hindi normal ang kanyang development. So, ipapatingnan sa doktor at yung doktor ngayon magpapagawa ng eksaminasyon. Pero kadalasan po, pag hindi siya nahuli sa FM1, late mo sila napukuhan na talaga. Kasi nga, wala ho silang makikita sa anyo na may problema. So, pero ang aking mensahe sa ating audience, lalo na ho sa mga pinapanganak sa bahay, kailangan po magpa-newborn screening. Kasi po ang aming kampanya ngayon, doon sa mga pinapanganak sa bahay, kailangan po talagang magawa itong test na ito. Bakit pa aantayin when it's too late, no? At mura lang po siya. Mura lang po ang newborn screening po ay 550 pesos lang. Ang halaga po ng isang pag-aalaga ng isang batang retarded ay napakamahal. Maraming salamat at may tanong naman rin si Ann Guevara. Microphone. Nay, abot lang natin. Good morning. Good morning, Doc. Ano po ba mangyayari kung hindi siya maipagamot agad yung baby at hindi siya maipagamot agad? Well, magiging retarded talaga siya. Kasi yun lang ang epekto eh. Yung pinag-uusapan nating phenylalanine, lason yun para sa ating brain. Pag kasi uminom tayo ng ordinaryong gatas, ang sangkap nun, sobra-sobra sa pangangailangan ng batang may phenylketonuria. Kaya nga natin sinusukat ang breast milk or ang gatas na iniinom. So, ang epekto niya, mental retardation. So, sinasabi po ninyo, Doc, yung treatment kapag maliban dun sa gatas na sinasabi po ninyo, treatment na for mental retardation na kapag diagnose at nag-set in na nga ho yung PKU sa katawan. Palala kasi lason siya, no? So, marami kasing causes ng mental retardation, hindi lang naman ito. Pero ito, ang isang epekto nito, magiging delayed na ang bata. Pwede bang mamatay yung bata? Alam mo, sa phenylketonuria kasi, retarded sila talaga. Unless merong ibang